Nagsalita na yung empleyado ng PhilPost na nahuli sa CCTV na nagbubukas ng isang package. Inamin niyang binuksan niya nga ang package pero bahagi raw yun ng kanyang trabaho at hindi siya nagnakaw. Nakatutok si JP Soriano, eksklusibo. Tila nadurugo ang puso ni Luvilin De Leon nang malamang kinukutya ang 5 niyang anak. Matapos daw lumabas sa balita ang CCTV ng PhilPost kung saan sinabing siya ang babaeng empleyadong nagbukas ng package at umano'y kumuha ng pera. Nilalakas ako na lang po yung loob ko. Buong buhay ko talagang dedicated po ako sa trabaho. Kahit saan po nila ako lagi sa CIMEC na marami pong trabaho, matambak siya. Itinanggi ni Luvilin na may ninakaw siya sa parcel o package na nakita sa CCTV na binuksan niya. Pero totoo raw na may nakita siyang papel na nakapaloob sa cellphone na binuksan niya. Binuksan po namin siya kasi medicine siya. Kailangan po tignan po lahat yun eh. Hindi lang naman po yung ibabaw, pati ilalim po. Kasi minsan naglalagay nga silang cellphone, camera, wala po. Wala po akong po. Sa panayam sa PhilPost nitong nakaraang linggo, maaari lang daw buksan ng isang parcel o package kung ang pagbubukas, dapat kaharap ang may-ari, yung addressee, with the presence ng customs. Pero ayon kay Luvilin, ang nakuhang papel sa loob ng cellphone ay ibinigay daw niya kay Omar Said, ang sinasabi ng PhilPost na custom representative kasama sa CCTV at umano'y pasimpleng nagsilid ng papel na may laman daw na 100 euro. Pagbukas ko po, may papel, binigay ko po sa kanya kasi hindi naman po ako entitled sa ano na yun. Binigay ko na po sa custom. Kanino po? Doon po sa custom examiner kay Mr. Said. After noon, na hindi ko na po alam yun. 23 taon na raw sa PhilPost si Luvilin at ni minsan, di raw siya nasangkot sa anumang kaso. Nakahuli pa nga raw siya nitong Hulyo ng Elephant Tusk kay isang parcel na kalaunan ay natuklasang may lamang drugs. Pinaninindigan naman ng PhilPost ang nakita raw nila sa CCTV. Ngayong hapon, na-file na ng PhilPost ang reklamong civil at administrative laban kay De Leon at Said na qualified theft at infidelity in the custody of documents. For the administrative case, may 90 days suspension siya. Haharapin namin kung ano yung mga kasong sasampa nila laban kay Luvilin De Leon. Pero sana nag-imbestiga muna sila, tinapos muna nila yung proseso ng pag-iimbestiga bago sila nagsalita sa publiko. Patuloy rin daw ang PhilPost sa pag-aayos ng Central Mail Exchange Center o CMEC. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Kuwang-kuwa rin sa CCTV ang estilo ng pagdanakaw ng isang grupo at yan ay sa loob ng isang kapihan sa lungsod ng Makati. 2 sa mga suspect, arestado. Nakatutok si Rauna Crisostomo, eksklusibo. Sa buwan ng CCTV na ito sa isang coffee shop sa Makati noong Hulyo, 6 mga simpleng customer lang mga pumasok sa shop. Pero lahat sila pinaghihinala ang miyembro ng isang grupong nag-ooperate sa mga establishmento para magnakaw sa mga customer. Ang modus nila magpanggap ding customer para manglito tulad ng ginawa rito. Sa isang anggulo ng CCTV, makikita ang babaeng ito na sadyang tinatakpan ng kamera para di makita ang target nilang biktimahing babae. Maya-maya ay may lumapit sa likod ng biktima, hinawakan ng kanyang bag, sabay takip ulit sa kamera ng isa pang suspect at nang makita ulit sa kamera ang babaeng biktima, natangay na ang kanyang bag. Kanina arestado ang 2 sa 8 suspect nang snatch sila ng cellphone ng isang customer sa labas ng isang fast food chain sa Paseo de Rojas sa Makati. Malas nila, nakabantay sa pwesto ang guard na si Roderick Riley, ang gwardiya din sa coffee shop na kanilang biniktima noong Hulyo. Identified ko na yung mukha nila na talagang mga masasamang loob. So, minonitor ko na ho sila. So, yung babae sumigaw, nakita ko naman yung pangyayari, hinabol ko yung 2. At inabutan ko naman. Tiyempong nasa lugar din ng Motorized Anti-Street Crime Unit ng Makati PNP kaya huli ang 2 suspect na kinilalang sina Noel Perez, 24 years old at Amading Tortona, 27 years old. Ayon sa Makati Police, umamin ng 2 sa pagnanakaw na nakuna ng CCTV. May isa pa rin silang kasamahan na nakatakas kanina at habang di pa nahuhuli ang mga sangkot sa modus na ito, payo ng pulisya. Kailangan na maging alerto sila sa paligid nila, ganyan. Bantayan nila yung gamit nila, wag nilang bibitawan, lalo kung may mahalagang gamit. Kasi maraming nagkalat ngayon na mga salisi, ganyan, mandurukot. Kakasuhan ng pagnanakaw ang 2. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! May special
Viral auction ngayon sa internet ng limited edition ng mga sapatos na inspired ng pelikulang Back to the Future 2. Ang kikitain mapupunta sa foundation ng bida ng pelikulang si Michael J. Fox. Yan ang chika ni Kata Tibayan. Kung avid fan ka ng 80s movie na Back to the Future, tiyak ikatutuwa mo ang sapatos na ito. Ito ang 2011 mythical Nike Mag Shoes, prototype ng sapatos na isuot ng bidang si Marty McFly o ang role na pinasikat ni Michael J. Fox sa Back to the Future trilogy. Pero kung ang sapatos ni McFly sa pelikula, automatic na nagsisintas ng sarili, ang real-life version nito, kamukhang kamukha lang ang itsura pero walang high-tech na kakayahan. 1,500 pares ng naturang sapatos ang ibinebenta sa isang online auction mula nitong Biyernes hanggang sa darating na Linggo. Ang perang maliliko mula rito, ibibigay sa Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Disease Research. Kaya naman ikinagagalak ni Michael J. Fox ang ganitong proyekto. So to bring all three of them together in a broader community that brings attention to Parkinson's and helps us raise money in our mission to cure the disease is just great, and we're really thrilled that Nike did this and Universal and it's just an exciting thing, and I think it'll have a big impact. Mapalad naman ang certified sneakerhead o sneaker shoes collector na si Antonio Aguirre. Dahil isa siyang serious sneaker collector, bago pa man lumabas ang 2011 Nike Mag Shoes, meron na siyang Nike Hyperdunk Supreme McFly, kamukhang kamukha rin ng sapatos ni McFly. Some of them were being auctioned for as much as 75,000. So the closest thing that we have right now, this is something similar to what Marty McFly wore before, yeah. I try to wear them at least once every year. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Up next, Miss World 2010 na dumating sa Pilipinas, may tips para sa mga kandidata ng Miss World Philippines. At pamilya ng pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Shamsi Supsup, lubos ang tiwalang makukuha niya ang corona. Non-stop ang pagtuto dito sa 24 Oras.